Gusto mo pumorma ng Cholo o Chicano, pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Welcome sa channel. Ako nga pala si Sir Southsider, ang inyong lingkod. At ngayon, iisa-isahin ko sa inyo ang mga top American brands na dapat suotin mo para maging isang lihito mong West Coast G ang pormahan. Pero bago ang lahat, bigyan mo muna ako dyan ng isang malupit. Tara, lagariin na natin to. Disclaimer muna. Lahat ng brands na babanggitin ko dito ay walang binayad sa akin na kahit anong uri ng kagamitan o pera para mapromote ang kanilang produkto. Ginawa ko to para sa pagmamahal sa kultura at makapag-welcome ng bagong henerasyon na susunod sa yapak natin. Pero baka naman, libre kayo mag-email or DM sa akin for promotions. Marami pa akong project na ilalabas. Okay, unahin natin yung mga accessories. Maliit na detalye pero nagpapalupit ang dating. Ito pa lang, buo na ang pormahan. Loc sunglasses. Ito yung classic na makapal at itim na shades kagaya nitong suot ko. Sinusuot to hindi dahil maaraw. Sinusuot to para hindi makita ng ibang tao ang mata mo at kung ano ang nasa isipan mo. May kasabihan nga, the eye is the window to the soul. At ayoko makita mo to. Ang mga brands dito ay City Locs o Loc sunglasses. Ang presyohan ng mga ganito ay 700 pesos hanggang 3,000 kung custom. Next, sports team merchandise. Ito yung mga sombrero o jersey. Ang madalas na team sa sinusuot ay yung LA, Los Angeles Dodgers at Las Vegas Raiders. Sinusuot to para i-represent ang pride ng lugar nyo. Ang mga brands ito ay NFL, MLB at New Era. Ang presyohan nito ay 2,500 hanggang 15,000 pesos. Sunod, bandana. Usually, blue o black. Pero depende yan sa napiling kulay ng pangkat ninyo. Pwedeng isuot sa ulo o nakasabit sa likod ng bulsa. Makakabili ka kahit saan yan. Sa online meron. Search mo lang bandana. Mura lang yan, pero respetado ang simbolong daladala niyan. Sunod, medyas. Huwag kalimutan, kapag cholo, kahit nakapantalon ka man o shorts, dapat high socks ang suot mo. May kasabihan nga sa kultura na to, the higher the socks, the downer the fool. Gaano ka ka-down? At kung di mo alam yan, alamin mo. Isa pa, ang fedora. Pinaka-iconic na pormahan ng cholo at veterano. Sumisimbolo ito ng pagiging old school na may mataas na respeto sa kapwa. Ang isang sikat na brand ay Summit Hats. Ang presyohan ng fedora ay 2,500 hanggang 5,000. Next, alahas. Simple lang dapat. Manipis lang at minimalist. Di na uso yung mahaba at makapal na pendant kagaya ng early 2000s. Ito, gaya ng suot ko, white gold. Pero mabisa rin ang pure gold o silver na kwintas. Bracelet, sing-sing at pendant. Ang hikaw, di ako nagsusuot niyan. Pang babae lang yan. Tandaan, ang alahas, timeless yan. Hindi nalalaos. Kaya magandang mag-invest dito. Ang presyohan ng gold ngayon ay 7,700 per gram as of this recording. Next, yung hairstyle at tattoo. Sa hairstyle, dapat shaved head o kalbo sa Tagalog. Sa barbero mo, sabihin mo rin, slick back, undercut, fade, o brush up. Parang ganito sa akin. Tsaka syempre, patubuhin mo yung bigote at balbas. Pero syempre dapat trimmed. At huwag kalimutan na ito na nag-represent ng pamilya, faith, o komunidad natin. Importanteng black and gray dapat kung cholohan ang gusto mong estilo. Bago tayo dumako sa mga brands ng baluti at sapatos, gusto ko lang syempre muna mag-shoutout sa sponsor ng t-shirt ko ngayon. Pare ko, si Mr. Script ng The Old School Barrio. Ayan yung Facebook niya at Instagram page. Mr. Script at The Old School Barrio. Available tong shirt ngayon na baraha. Quality shirt, makapalang tela at quality and design. Smile now, cry later. Transpatan nyo yung likod ko. Ayan. Quality, parang pro club. Kapal ng tela at yung choke neck. Pang cholo talaga. Message nyo siya. May mga available pa siya. Bagong labas lang. Okay, balik tayo sa mga baluti. Next up, yung pang itaas natin. Ang susi dito is yung fit. Dapat oversized, pero malinis tignan. Kung ano ang regular size mo, taas mo ng neck size. Una, Pro Club. Para yan sa mga plain tees
Pro Club ang hari. Imported yan at gawang Amerika. Makapal yung tela. Parang signature nila yung choke neck na kwelyo. Hindi nagbe-bacon yan. Pero check nyo rin yung brand na kalaban nila. Yan yung Shaka Wear. Competition niya ng Pro Club. Ang range ng mga t-shirt na to, ang presyo, nasa 800 pesos to 1,200. Depende sa size mo at klase ng telang bibilin mo. At tip ko sa inyo, yung bilhin nyo yung heavyweight lagi. Next brand, FB County. Ito yung brand na madalas ninyong makitang suot ng mga cholo. Chicano, Filipino, Hapon, Latino, or African Americans. For example, si Eazy-E, rest in peace, sa isang legend na nagsimula ng gangsta rap. Sinuot niya to. At dahil tatak to ng West Coast, pormahan niya ng 1990s hanggang ngayon. Actually, mas marapat na tawaging West Coast California style to kaysa sa Chicano or Cholo style. Keep that in mind. Ang signature ng FB County ay yung striped polo shirts and checkered button-down shirts. Sa mga tiga California, ang ganitong estilo, pwede pang formal. Napakakapal ng tela nito. Pang klima talaga ng Amerika. Ang presyo ng mga ganito ay 2,000 pesos to 7,000 pesos. Check nyo yung website nila. Madami silang products. Pang babae at pang lalaki. Okay. Buuin na natin yung outfit. Punta tayo sa pa. Rule number 1, dapat laging malinis to. Hindi sa balayan. Una, Nike Cortez. Ito na yung pinaka-iconic at infamous na sapatos para sa estilo na to. Classic yung puti na may black na swoosh. Pero para sa akin, paborito ko yung Cortez nylon na navy blue. Mag-ingat nga lang kapag magsusuot yan ng Cortez dahil sa reputasyon na dala nito at history. Alamin mo kung di mo pa alam dahil alam ng mga OGs yan. Ang presyohan nito ay 4,000 pesos to 7,000 pesos sa Nike.com. Isa pa, Converse Chuck Taylor. Siyempre, classic to na Chucks. Black or white. Madalas, suot ni Uncle Snoop Dogg. Makikita nyo siyang suot niya lagi, tapos nagkikrip walk. Ang presyohan nito ay 2,300 to 5,300 pesos sa website nila. One more, Stacy Adams. Para pagpormala ng okasyon, yan ang sagot. Ang Stacy Adams, yan ay yung makintab na leather shoes. Tapos paresa mo ng saktong fit at tuck-in na FB County at Fedora. Ang presyohan nito ay 5,000 pesos to 10,000 pesos sa website nila. At next, ang Red Wing Heritage Macto Boots. Ito yung pang heavy duty at pang OG talaga. Gaya nitong suot ko. Classic American work boot na naging parte na ng kultura. Sobrang tibay at nagiging mas maganda habang tumatagal. Ito yung partner ng Levi's 501 para sa ultimate veterano look. Take note, kunin mo yung 6-inch Classic Macto Heritage. Medyo may kamahalan to, pero investment piece. Ang presyo nito ay madalas nasa 18,000 pesos to 21,000 pesos. Pero kung gusto mo na mas affordable, go for Lugs Macto boot. Ito, Lugs at Esteban Oriol limited collaboration. Esteban Oriol, legend yan sa kultura. Presyohan ng Lugs, 3,000 pesos to 5,000 pesos. Ngayon, para sa grand finale, pinaka-foundation ng buong look, pantalon. Dito talaga nakasalala yung lahat. Ang forma, dapat baggy, pero super neat at planchado. Tapos may matulis na liston. Unang brand, Dickies. Yan ang hari ng workwear. Sa pantalon, Dickies Original Work Pants ang classic. Kasi mga nagsusuot niya mga working class. Dickies yung uniforme ng mga tao sa trabaho dahil sa tibay ng material na ginamit sa pantalon. At usually, may terno silang polo work shirt pangitaas. Sinusuot nila to para ipakita na proud sila sa kanilang pinanggalingan. Pinaplansya ng maigi at nilalagyan ng liston para ipakita na kahit simpleng damit lang to, kaya nilang gawing presentable at kagalang-galang. Tingnan nyo rin yung Ben Davis na brand na nagsimula sa Northern California. Competition niya ng Dickies. Ang presyo ng mga ganito ay madalas nasa 1,800 pesos to 2,500 pesos. At next ay ang Levi's 501. Ito talaga yung pang OG o veterano. Ang classic Levi's 501 denim jeans. Napakatindi ng bagsakan. Ibang-iba sa lahat ng mga nasubukan kong mga gear. Ito, take note mo ha. Dapat ang kukunin mo, 501 original
straight cut, shrink to fit, button fly, hindi zipper, dark wash indigo, at i-oversize mo ng 2 sizes up. At oo nga pala, hindi dapat nilalaban ng Levi's 501. I-research mo. Tapos paresa mo ng Red Wing, Heritage Mac Toe Boots. Saludo ako sa inyo kapag ganyan ang formahan. Ang presyohan nito ay madalas nasa 3,500 pesos to 15,500 pesos kung salvage. Ayan mga pare ko. Yan yung mga essential brands para makuha yung authentic Chicano o Cholo style. Pero para mas klaro, mas accepted na tawagin itong West Coast California style kaysa sa Chicano o Cholo style. Tandaan nyo, itong style na to hindi lang to basta damit. Dito sa Pilipinas, hindi pwedeng simalin ng mga nagsusuot niyan. Dahil mayaman sa kultura, istorya at heritage ang mga damit na yan. Sa presyo pa lang ng mga brand na to, kitang-kita ang dedikasyon na nagsusuot. Makikita mo pinagtrabawan na maayos para mabili ang ganitong formahan. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Salamat sa panonood. Sa ulitin mga pare ko.